Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga gospel reflection. Ngayon ay March 8, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 4, verses 5 to 15, verses 19 to 26, verses 39, verses 40 to 42. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humingi sa akin ng inumin?" Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo sa aming mga ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito upang sumalok." "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito'y sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sumamba ang Diyos." Tinagon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi niyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya't dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ay magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay." "Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya na mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakikilala namin siya, ang tagapagligtas ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Women's Month po. Happy Women's Day sa lahat ng ating mga listeners na kababaihan. At the same time, Happy Sunday po sa lahat.
Tamang-tama yung gospel po natin, no? Ang kausap ni Jesus sa tabi ng balon ay isang babae. Sa gospel natin ngayon, nakilala ni Jesus ang isang babaeng Samaritana sa balon. Pagod na pagod si Jesus mula sa paglalakbay at naupo sa tabi ng balon. Humingi siya ng tubig sa babae. Pero habang nagpapatuloy yung kanilang conversation, lumalalim ang tema mula sa ordinaryong tubig patungo sa tubig na nagbibigay buhay o yung the living water. Sabi ni Jesus, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Hindi ito literal na tubig. Ito yung tubig na nagbibigay buhay. Ito yung living water. Ito yung biyaya ng Diyos na pumapawi sa pinakamalalim na uhaw ng tao. Yung babae, yung Samaritana sa kwento ay naghahanap ng tubig para sa katawan. Pero alam ni Jesus na ang tunay niyang uhaw ay hindi lang pisikal. Meron siyang mga sugat sa buhay. In fact, pagka binasa natin yung full gospel, madidinig natin na yung babaeng ito nagkaroon ng 5 asawa. Alam ni Jesus na ang tunay na uhaw niya ay hindi mga relasyong nasira. May mga bahagi ng kanyang buhay na hindi pa nabuo. At minsan, ganito rin tayo. Nauuhaw tayo sa maraming bagay. Negosyo, tagumpay, pag-aaral. Akala natin makakapawi ng uhaw ang tagumpay. O yung pera. O hinahanap natin pagkauho natin sa atensyon. O kaya approval ng ibang tao. Pero kahit makuha natin yung mga iyon, minsan nararamdaman pa rin natin yung emptiness. Bakit? Dahil may mga bahagi ng ating puso na Diyos lamang ang makapupuno. Ang tubig ng mundo ay hindi pansamantala lang. Pero yung living water ni Jesus, ito ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Minsan, hindi natin napapansin na uhaw na pala tayo. Kasi nagpupuyat ka sa Netflix, busy ka sa trabaho, di ba? Masyado kang na-entertain ng mundo, abala ka sa mga responsibilities. Pero at the end of the day, unti-unti mararamdaman mo there is an emptiness. Unti-unti inaaliw tayo ng mundo para makalimutan na may mas malalim tayong pangangailangan. If you will be asked today, ano yung pinakauhaw ng puso mo? Ito siguro yung magandang pagnilay natin sa araw na ito. Saan ka uhaw? Yung tubig ba ng mundo na pansamantala lang? O sa tubig ni Jesus na nagbibigay ng tunay na buhay? Paano natin maisasalapat yung gospel natin ngayon sa ating pang-araw-araw na buhay? Number 1, kilalanin natin yung tunay na uhaw ng puso. Hindi lahat ng nararamdaman nating kakulangan ay kayang punan ng material na bagay. Kapag nararamdaman mong may kulang, maaring paalala ito na ang puso mo ay naghahanap ng Diyos. Pangalawa, lumapit tayo kay Jesus bilang living water. Ang panalangin, pakikinig sa salita ng Diyos at pakikipag-ugnayan sa Kanya ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Kapag sa Kanya tayo lumalapit, ang uhaw natin ay unti-unting napapawi. At pangatlo, ibahagi ang naranasang biyaya sa iba. Ang ebanghelyo ngayon, yung babae ay bumalik sa kanyang bayan at ibinahagi niya ang kanyang karanasan kay Jesus. Kapag nakakaranas tayo ng living water, ng buhay na tubig, mula sa Diyos, natural na gusto natin itong ibahagi sa iba. Let us pray. Panginoong Jesus, Ikaw yung tubig na nagbibigay buhay.
sa pagmamahal, kapayapaan at kahulugan. Ikaw lamang ang tunay na makakapawi nito. Tulungan mo kaming lumapit sa iyo kapag kami nauuhaw sa pag-asa at gawin mo kaming daluyan ng iyong biyaya upang ang iba rin ay makaranas ng tubig na nagbibigay buhay. Amen. Friends, may kakilala ka bang pakiramdam niya ay may kulang sa buhay o naghahanap ng tunay na kapayapaan? Baka ito yung gospel reflections na kailangan niya marinig. I-PM mo na sa kanya, send mo na sa kanya para intentional yung messaging. Share din natin to sa ating mga GC, sa pamilya, kaibigan, o sa mga taong alam natin na nauuhaw sa pag-asa. Minsan, sa simpleng pag-share, nagiging daan tayo para makatagpo ang isang tao ng living water sa pamamagitan ni Jesus. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.